Cancer, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin kung ano yung parating sa inyo from November 16 to 30, 2025. So this is an energy update. Paalala lang, reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, let's see, Cancer. What's up? Anong ganap? Second half ng November for you. Second half ng November. Overall energy, the Ace of Cups. This is a new beginning, new source of happiness. Yung iba sa inyo, pwedeng a baby is on the way. Oh, 'di ba? Now, your challenge is, ang challenge, the Knight of Swords, your opportunity, the Hermit, and your blessing is the Five of Cups. Okay, parang ang energy na to is uh, roller coaster ride. Oo, para sa inyo ngayong second half ng November. Bottom of the deck, the Two of Wands. There's a decision that you have to make. May kinalaman ito sa pag-travel or sa direksyon na tatahakin mo. Kung gagawin mo na ba siya, sisimulan mo na, ipupurso mo na. So, maaring this can be a new business or career or even pagtatrabaho sa abroad, no? If you have plans to travel abroad. You have the Four of Wands. This is a celebration. Merong major celebration sa inyo. Pwedeng sa family ito, sa trabaho ninyo. Meron kayong achievement. Yung iba, kayo ay, kung may bala kayong magpatayo ng bahay, o kaya may pa-renovate, or meron kayong binubuong project. Ayan. So, meron ditong pagse-celebrate. Pwede ring may reunion, no, within the family. May pagkikita-kita. You have the High Priestess, the Tower, and the Moon. Oh, very powerful ito, Cancer. The High Priestess is your instinct, your intuition. Yung Tower is about like a change na gagawin mo, na alam mo ito na yung dapat mong gawin. The Moon is like you are stepping into your own power. Nare-realize mo yung iyong galing, yung talento mo, yung kakayanan mo. And I feel like ito ay tahimik nyo lang na ginagawa. Yung bang working in silence, no? May mga tinatanggal ka sa buhay mo, sa sitwasyon mo, na silently kina-cut off mo sila. Pwedeng mga kamag-anak or someone sa buhay mo na you feel na hindi na kayo aligned sa inyong mga pinaniniwalaan, or parang feeling mo, may gano'n naman talaga eh. May mga tao tayo sa buhay natin na nung una okay tayo sa kanila, okay sila sa atin, but habang tumatagal, lumilipas ang panahon, nagkakaroon ng kanya-kanyang experiences. And nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng destination na tinatahak. Yung iba sa inyo, meron kayong natuklasan eh. Parang naramdaman nyo na lang na, okay, hindi na ako in alignment sa taong to. I have to go. I have to cut off or remove this person sa buhay. So there is a new source of happiness. This can be a new job, a new career, or new relationship para sa iba sa inyo. Pwede rin tong baby. Okay? Pay attention lang no kung merong ditong buntis. Lalo na sa first trimester pa lang, kailangan mag-ingat. Okay? Oo, medyo prone sa prone sa aksidente. Okay? So I'm not fear-mongering. Pinag-iingat lang talaga kayo. 'Di ba? At least alam niyo na kung ano yung dapat gawin, 'di ba? Na may extra kayong pag-iingat. Now, the Knight of Swords is your challenge. Maari kasing yung iba sa inyo maaring maging emotional ngayong second half ng November, na tipong meron kayong makasagutan or mainis kayo sa isang tao, or merong disagreement, no? So, yun yung isa sa iwasan nyo. Kung alam nyong wala namang kahihinatnan yung pag-uusap,
Huwag niyo na lang kausapin yung tao. Oo. Lalo na yung mga nagtitrigger sa inyo. Now, your opportunity is the Hermit. This is about wisdom, knowledge. Some of you, may pag-aaral na gagawin or personal research or, you know, may pagpasok sa school. Pwedeng ikaw ay mag-enroll sa school. This is also about your realizations in life. Kakaroon ka ng self-reflection. Nakikita mo na kung sino yung totoo sa'yo, sino yung hindi. At yung mga taong alam mo na hindi talaga genuinely na nagki-care sa'yo, iiwasan mo na at magpo-focus ka sa sarili mo. The Five of Cups is your blessing. So, ibig sabihin nito, kung meron mang mawala sa buhay mo, para siyang blessing in disguise. Oo. Mawawala siya kasi merong mas magandang nakalaan para sa'yo. For example, trabaho or yung career. May mga ano kasi yan, mga totoong nangyari sa buhay nilang iba na nawalan sila ng trabaho, lalo na mag-asawa pa sila, pareho sila nawalan ng work. And syempre, dahil dun sa nangyari na yun, nag-isip sila ng paraan para kumita ng pera. At hindi nila alam na yun palang maiisip nilang paraan, yung pala yung babago sa buhay nila. Ng talagang total improvement sa buhay nila. Na kapag isip sila ng negosyo, tapos yung negosyo na yun, yun yung naging reason para mas maging maunlad yung buhay nila. So kung hindi sila natanggal sa trabaho, maiisip ba nila na magnegosyo? Pwedeng oo, pero most likely hindi. Kasi nandun yung security nila sa work nila. So, ganon. So, whatever, ano man yung hindi mag-work para sa'yo in the next 15 days, like from November 16 to 30, ibig sabihin nun, it's not meant for you and meron pang mas magandang plano para sa'yo. Money, career, finances. What's the energy? Oh, diba? You have the Queen of Pentacles. This is stability ng finances mo. Merong leadership role sa trabaho. Yung iba sa inyo, meron kayong business na gusto nyong subukan or merong kayong not actually subukan, pero maaring ano to existing na yung negosyo na to, tapos mas palalaguin mo siya, mas pauunlarin mo siya. Meron nga lang sa inyo nag-overthink sa sitwasyon kung gagawin nyo. Minsan kasi parang nakakatakot na baka hindi mag-work para sa inyo. So, kailangan magtiwala kayo sa inyong sarili at maging practical, no, sa mga desisyon na gagawin ninyo. Siyempre, wag rin kayo magpadalos-dalos. Pag-isipang maigi. I also see na meron sa inyong, halimbawa meron kang boss. Tapos itong boss na to, hindi nakikita yung gawa mo or hindi nakikita yung performance mo, parang hindi ka napapansin. Ngayong second half ng November, mapapansin ka nila. Mapapansin nila yung galing mo. Love life, meron talagang bagong person. Merong new person in your life. Pregnancy talaga. Tapos 2 of Cups pa. Yung iba sa inyo, Cancer, merong bagong person sa buhay na darating ngayong second half ng November. At maaring mauwi ito sa pregnancy. So, syempre, kung hindi pa kayo ready, mag-ingat. Okay? Ayan. So, you have Mars and Gemini in the third house. You have to be very careful in making decisions. Especially sa mga pakikisalamuhaan nyo, pakikitunguhan ninyo. Kung ito ba ay merong magandang impluensya sa inyo o wala. Okay, you have Saturn in Taurus in the second house. Meron kayong mga goals sa buhay, especially sa finances, sa properties, na unti-unti nyo nang makukuha. Kailangan lang mag-effort kayo. Kailangan lang mas patient kayo. Oo. You have Mars in Aquarius in the 11th house. Some of you, pwedeng meron ditong challenge with a friend or maaring magkaroon ka ng challenging situation sa community mo. Kung ikaw ay isang politician or government employee, pwedeng may mga arguments or sa social media may bashers. Uranus, merong change. There's a major change. Fourth house, sa family home life ninyo. So, yung pagkakaroon ng bagong member ng family, that is already a change, di ba?
Yung iba sa inyo mag-aasawa, mabubuntis, magkakaanak, or merong paglipat ng bahay, may purchase, unexpected to, ha? Kindness. What if being kind to yourself really could change everything? Yes, you have to be kind to yourself. Minsan kasi we become too hard on ourselves na parang tayo mismo nang nagbibigay ng pressure sa sarili natin. But you have to be kind to yourself, be gentle to yourself, na ikaw yung unang-unang dapat nag-aalaga sa sarili mo. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.